Okay, yung kanina in-upload ko sa YouTube ay hindi gumalaw yung screen ko. Hindi pala naka-share yung entire screen. So ulitin ko na lang ulit, no? So ang video na to yung create new beta for the year 2024 saka yung remit ng December 2023 with withholding taxes. So unang step natin is generate tayo. So generate BIR compliances, BIR tax returns, for December 2023. So, anong unang natin gagawin is open the beta 2023. So, in our case, na-open na namin yung beta 2023. Okay. Now, then second step is generate yung December 2023 tax returns. Okay. So, ang idea kasi is dito tayo magge-generate sa lumang beta 2023 ng transaction natin ng December ng 2023. Then, mag-open tayo or mag-create tayo ng panibagong year for the beta kasi ang transaction natin ay for the year 2024 na. So, therefore, kailangan natin na mag-create ng bagong beta for the year 2024. Hindi na natin pwedeng gamitin yung beta for the year 2023 kasi ang transaction natin ay pang 2024. Remember, yung beta is nakalik yan doon sa mga budget natin. So yung 2023 na beta ay for the 2023 na budget. And now, since na magta-transact na tayo ng January, so all the disbursement voucher should be made on the year 2024 for the beta. So before we create yung 2024 na beta, kailangan natin mag-generate ng 2023 December na tax return dahil nangyayari to noong December ng 2023. So therefore, sa beta 2023 tayo gagawa. Ngayon, ano ba yung kailangan nating ipasa na tax return sa January? So may dalawang klase yan. Una yung 1600, saka yung 0619E. Pero remember, ito yung mga non-quarter ending lang na ginagamit natin. So meaning kasi yung January, February, then April, May, then lakta uli, July, August, then lakta uli, October, November, no non-quarter ending. Pero ngayon, since na December yung report natin, so hindi ito yung gagamitin natin. No? Ang gagamitin natin yung 1601EQ. Ito yung report na kailangan natin i-print mula sa beta 2023. So, ang deadline ng 1600 ay January 10 of 2024. Since na ngayon ay 1601EQ gagamitin natin, ang deadline nito ay at last day of the following month, which is January 31 of 2024. So, ayan yon. So, ngayon, nag-open na tayo. So, mag-generate na tayo ng tax return ng 2023. So, coming from here, kung meron kang payee na supplier, no? Kung supplier ang payee ay supplier name, malamang sa malamang ay nag-withheld ka ng taxes. Now, kung puro cash advances yung ginawa mo dito, malamang wala kang withholding, malamang makikita mo dyan zero. So, ngayon, since sa tingin ko naman may mga supplier name siya, malamang nag-withheld siya. So, pupunta ka lang sa BR Docs, no? Then, switch mo yung period covered. So, gagawin mo December. So, yung unang open ng BIR documents is 0619E. So, ito hindi natin gagamitin. Ang gagamitin natin, yung 1601EQ. Ayan. So, 5903.30. So, ano bang ibig sabihin ng quarter? So, yung last quarter natin, October, November, December. Yung October, niremit niya supposedly noong November 10 of 2023. Noong November naman, noong December 10 of 2023. At ngayong December is January 31 of 2024. So, ito ay buong quarter ng fourth quarter. So, ngayon, noong October transaction, ang gumawa pa nito yung last administration kung ikaw ay may bago na administration. So, kung di na-turn over properly, kung magkano yung na-withhold nila. So, actually, ang may responsibility pa nito yung old administration, no?
So yung December naman, ikaw na may ano niyan, merong responsibility. Pero dapat na turnover nila mabuti yung transaction nila ng November. Ang problema, kung hindi na turnover mabuti, so kung wala kang na-file dyan, zero lang din yan. Kung zero lang din to. So ngayong ngayong December, for example, nakapag-withheld ka, ito ay referring to this one, no? 1606119 sa 1601 EQ. Mamaya na itong 600, bandali lang yan. So now, ang total na quarter mo for the fourth quarter ay equal sum nitong October, November, December, 1,000. So, pag nag-report tayo ng 1601 EQ, lahat nitong payments natin magmula October to December, kung ang beta mo ay buo at ikaw mismo nag-transact, meron kang record na October, November, December. So, in our case, since na new administration tayo, na para sa mga new administration, at wala tayong knowledge doon sa nangyaring transaction October, November, at December lang tayo napag-transact, ang kukunin ng report ay ganun pa rin, no? October, same pa rin kukunin ng report yung system. Pero since wala tayong record na October, ang gagawin ng system ay 0, 0. Okay? So, ang payment na nangyari ng 0619E ay yung October, 0 plus 0 equals 0. Then, yung mangyayaring remittance natin in December, 1,000 minus 0, this is 1,000. O yun. So, kung ano mag-generate ng report ng December, yun lang yung ating re-remit. Iba naman ang kaso kapag doon sa may mga transaction na nasa loob ng beta. O for example, nag-withheld sila ng October ng 100. Noong November naman ay 200. So, ang payment niya ni 100, 200. So, 300 to. So, therefore, 1,300 minus 300. 1,000 din. Okay. So, ito pa rin ang re-remit natin. So, now, di ba, wala namang problema kasi yung system na mismo magkukompute niyan. So, in this case, ang 1601 EQ na report niya ay 5903.30. So, ito na yon guys. No? Ipiprint mo na to. No? Print. 3 pages. So, ipiprint natin. Yan. The next is yung 1600 naman. So, since na-switch mo dito sa 0619E yung December, automatically yung 1600, December na rin ito. Pero kapag 1600 ang ginagamit natin, remember na kailangan mong i-click yung refresh button. Okay. Yung refresh button para ulit, yung sa 1600 kasi meron siyang sa ilalim eh. Yung total amount na 21,241 supposedly dapat equal dito sa baba. So, kapag hindi mo ni-refresh tong button na to, na-click yung button na yon, hindi siya magtatali. So, kailangan mo i-refresh siya. Then, kapag nakita mong balance, proceed in printing, ibig sabihin, okay na yon. So, ngayon, you go now to the print 1600. So, ipiprint na natin to 3 kopya. Okay. So, tapos na. Yun ang silbi lang natin. Ito yung last na gamit natin para sa beta 2023. So, since naiiwanan na natin to, yung disbursement voucher para doon sa na-generate nating BIR, ay hindi natin dito gagawin. Gagawin natin sa panibagong beta sa year 2024. So, paano mag-create ng bagong beta ng 2024? Before that, kailangan ko muna i-save to. Okay. Pupunta ka dito sa APRO. Okay. Nandito ka sa APRO, may makikitang button dito sa Create New Beta File. So, click mo lang itong Create New Beta File. Wait. Remember nga pala, before you do that, kailangan mong malaman yung last check number mo. Kasi kapag ini-yes ko to, magtatanong dito ng last check number. So, isulat mo muna before you do this one, yung last check number. Pati yung ending balance kung reconciled ito sa bank. Pero naisulat na namin kanina yung mga balances. So, we will continue na. Yes. So, enter password is 1234. Okay. Yan na. Beta year for the year 2024. Ang next check number ay kanina nailista na namin. So, 443, 4, 4 yung last, so 5 na yung susunod, no? So, 443435. Okay, so create ko na.
So ang gagawin niya, i-delete niya yung record mo lahat, no? So that is the first step, i-delete niya yung record. Pero yung information mo naman same pa rin din. Yung transaction lang ng 2020 i-delete niya. So magkataka ka kung paano yung 23 na record nawala na, hindi. Ang gagawin mo after mo ma-create, don't forget this one, file save as. No, i-save as mo siya panibagong file. So your data is ready to be saved. Please wait for 1 to 15 seconds. So proceed na ako. Okay. So ito yung dati noong 2023. So ngayon ang gagawin ko, i-rename ko sa 2024. So therefore yung lumang file mariretain pa rin at mag-create ng panibagong file na mayroong fresh na record. So sisave ko na. So na-save na. So ito ay na ngayon ay beta 2024 na to. So magti-transact na ako. So unang ginagawa, first thing na ginagawa, tinatransact is remember yung carrying balance. So mag-renew ako dito. So ang date niyan ginagawa namin January 9, pero dapat yan gawin mong January 1, 2024. Okay, then ang amount ay naisulat na namin, no? Kunwari, ito yung balance, in our case, ito yung balance namin. Ngayon, kung hindi ka sigurado, walang problema, lagyan mo na ng balance yan kasi may edit naman natin yan. Eventually, i-up mo lang yan, then i-edit mo. Transaction is others. Then this is carrying balance from December 31, 2023. Okay, then pause. So ngayon magkakaroon na siya ng initial amount, yung natirang balance na nakaraan. So ngayon, dito na tayo magta-transact ng remittance natin ng December 2023 tax return. So anong gagawin natin? So simple ulit, balik ulit tayo doon ng new. Do you want to create a purchase request? Wala naman yung purchase request, BIR yan. Tapos supplier, yung land bank, no? Okay, hanapin ko lang kung saan yung nilista. Kabuyaw. Kaya tayo. Dalawa kasi to, i-up ko lang to. So delete ko na tong sa akin yata to. Save, delete. Sorry, delete tayo. Para mag-ano lang siya. Ito na yung matitira. Yung isa lang. Balikan natin. So, land bank. Ayun. Ito ay Barangay Marini, Cabuyo, Laguna. Okay, nabanggit ko yung pangalan. So, then account. So, account due to BIR. Select. Memo remittance. O kaya BIR 1600. 1600 mo tayo. Remittance. For the period December 2023. Then ipopost ko na. Ay, sorry. Wala pa palang amount. So, one set. BIR 1600. Ang kanina, 1600 namin ay coming from the beta 2023 ay 21 to 41.24. So, yan yung 1600 namin. So, ipopost ko na. Yes. Okay. So meron pa kaming buti na munti ka. So susunod is yung 1601 EQ. So papost ko na to, napost ko na pala, yes. So mag-renew ako. Do you want to copy the current information? Yes ko na para mabilis dahil papalitan ko na ng amount sa kayong remarks. So kanina ay 1600, ngayon ay 1601 EQ. Remittance for the fourth quarter to. Ayan. So, BIR 1601 EQ. Hanapin ko lang. Yung na-save namin kanina is amount ay 5903.30. Ayun. So, popost ko na. Ayan. So, yun. Na-transact na natin itong BIR. So, balikan ko yung una. So, nakita mo yung number 1 na DB ko for the January. First DB.
dated January 9. So yung remember, yung nag-create ako ng beta ng 2024, automatically nilagay niya yung next check number. Ngayon, kung hindi mo nakuha yan, yung last check number mo, pwede mo siyang i-override kasi yung system mismo magbibigay na number dito, which is, I believe, maging mali yun. So, kunwari lang, no, 1, 2, 3, 4, 6, 2, 4, 2, 3 ang last digit number mo, i-override mo na lang. Kung hindi man nagawa mo doon sa creation ng beta ay tama, so hindi mo siya gagalawin. So ngayon ay ready to go to the normal proceedings of printing, no? Just print set, then control P. So i-print ko na rin to, sayang naman. So 3 copies ko na. So 1 down for the 1600. I-up ko na tong isa para i-print ko na rin. Print set. Ayan, 5903. Okay. So remember, check mo lang kung may balance pa yung pera nyo. No? Baka So may balance pa naman. So that's it guys. So ganun lang. No? Now you can begin to transact more disbursement voucher sa bagong beta 2024. Yung 2023, don't worry na andun lang yun, nakasave lang yun sa tabi. Kung saan mo nakasave, pwede mo siyang balikan kung gusto mo mag-print ng mga 2023 pa. So yun na, nabalikan mo yung bubuksan mo. Then afterwards, since na bago na to, kapag sa APRO, yung remember, gumawa tayo ng budget ng 2024. So ang gagawin natin, ililink naman natin yung BBPS. So this time, next video na yon, paano magli-link ng barangay budget nyo for the 2024 para pumasok na dito. Alright, so that's it guys. Thank you very much.